Sa paanan ng isang liblib na bundok sa probinsya ng Quezon, may isang batang magsasaka na kilala sa pangalang Teryo. 17 taong gulang pa lamang si Teryo, ngunit batak na ang kanyang katawan sa trabaho sa bukid. Ulila na siya sa ama't ina at tanging ang kanyang Lola Pising ang kasama sa buhay. Matanda na si Lola Pising at halos di na makalakad kaya si Teryo ang nagtutustos sa kanilang kabuhayan. Mula sa pagtatanim ng mais, kamote at saging hanggang sa pag-aalaga ng ilang kalabaw at manok. Ang kanilang lupain ay hindi ganoon kalawak ngunit sapat para sa 2 taong maayos ang pamumuhay. Subalit ilang buwan na ring walang ulan, tuyo ang lupa at halos hindi na tumutubo ang mga pananim. Dumadalas ang paglalakad ni Teryo sa ilog na 2 kilometro ang layo para lamang makakuha ng tubig. Isang dapit hapon, habang binubungkal niya ang lupa gamit ang araro na hila ng matandang kalabaw nilang si Lakim, napansin ni Teryo na tila kakaiba ang kinikilos ng alagang hayop. Bigla itong tumigil sa paghila ng araro, tumingala sa langit at ngumungol na parang may kinakausap na hindi nakikita. "Ano bang nangyayari sa iyo, Lakim?" tanong ni Teryo habang pinapahiran ng pawis ang kanyang noo. Hindi sumagot ang hayop syempre. Ngunit ng gabing iyon, habang nagpapahinga na si Teryo sa tabi ng bintana ng kanilang kubo, may narinig siyang mahiwagang boses. Ito'y tila boses ng bata, ngunit may tunog ng kulog at hangin. Teryo, oh. Napabalikwas siya ng bangon. Nilingon ang paligid. Wala namang tao. "Teryo, huwag kang matakot." Mula sa ilalim ng bahay, tila may kumikinang. Lumabas si Teryo na may dalang itak at sinilip ang pinanggagalingan ng liwanag. Doon niya nakita ang isang munting nilalang. Hindi lalampas sa isang talampakan ng taas. May suot na pulang sombrero at gintong sinturon. Sa tabi nito, nakatayo si Lakim, ang kanyang kalabaw. "Ako si Narcos, duwendeng tagapangalaga ng bukiring ito noon pa man," wika ng munting nilalang. At si Lakim, hindi lang basta kalabaw, isa siyang bantay hayop na inatasang samahan ka, Teryo. Hindi makapagsalita si Teryo. Sa murang edad niya, sanay siya sa kwentong kababalaghan mula sa kanyang lola. Pero ngayon, ang mismong kalabaw niya at isang duwende ang nagpapakita sa kanya. "Ano pong ibig sabihin nito?" tanong niya sa wakas. "May malaking kapahamakan ang paparating sa iyong lupain. Isang ganid na hasyendero ang nais angkinin ang buong kapatagan at pinapadala niya ang kanyang mambabarang upang sirain ang iyong mga pananim. Ngunit kung ikaw ay may matatag na puso, matalinong isip at bukas na loob, kami ni Lakim ay tutulong sa iyo." Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang langit na kanina'y bituin ng sabay-sabay na sumikat, bigla ring natakpan ng maiitim na ulap. Narinig ni Teryo ang tila halakhak ng isang matanda, malamig at puno ng panlilinlang. Sa tanghali niya napagtanto, may digmaang paparating hindi lang sa kanyang bukid, kundi sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. At siya, isang simpleng binata, ang magiging tagapamagitan. Pagkatapos ng hindi malilimutang engkwentro kay Narcos at sa pagbubunyag ng lihim ni Lakim, hindi agad nakatulog si Teryo. Lumingon-lingon siya sa dilim, iniisip kung totoo ba ang lahat ng nakita niya o bunga lamang ng pagod sa buong araw ng trabaho. Ngunit hindi na niya pinilit ang sarili. Sa bandang huli, napapikit rin siya at doon siya dinapuan ng isang panaginip. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng kanilang bukid. Luntian ang paligid, sagana sa ani ang lupa at masigla ang panahon. Ngunit unti-unti dumilim ang langit. Isang malawak at maitim na anino ang dumapo mula sa himpapawid. Hugis tao ngunit may pakpak ng paniki, may mata ng apoy at may bunganga ng ahas. Nang humakbang ang nilalang na ito sa lupa, natutuyo ang mga halaman. Ang mga puno'y nabubuwal at ang mga hayop ay nagsisitakas.
Siya ang paparating, wika ng boses ni Narcos mula sa kawalan. Ang alagad ng kasakiman, hindi siya basta tao, isa siyang taong barang na alipin ng isang matandang hasyendero. Pinapakain niya ang kanyang kapangyarihan ng takot, inggit at pagkasira. Sa panaginip na iyon, lumapit sila Kim kay Teryo. Subalit ang kalabaw ay hindi na ordinaryo. Nagliliwanag ang kanyang mga mata at ang kanyang sungay ay tila may kuryente. May marka sa kanyang noo, isang hugis bituin na may bilog sa gitna. Lumapit din si Narcos, tanga ng isang maliit na baston na yari sa ginto at pilak. Kung nais mong iligtas ang iyong lupain, aniya, kailangang magsimula ka bukas sa paglinis ng punong maligaya, ang puno sa pinakadulo ng iyong sakahan. Doon mo makikita ang unang palatandaan. Pagkagising ni Teryo, pawis na pawis siya. Maliwanag na ang araw, ngunit tila mas mabigat ang hangin. Dumiretso siya sa likod ng bahay kung saan naghihintay sila Kim, mas tahimik kaysa dati. Nilapitan niya ito at hinaplos ang noo. Doon niya nakita ang marka, ang bituin na may bilog, tulad sa kanyang panaginip. Hindi iyon panaginip lamang. Agad siyang naghanda. Ipinagluto niya si Lola Pising ng agahan at sinabing pupunta siya sa dulong bahagi ng sakahan. "Mag-ingat ka, apo," wika ni Lola. "Iba ang pakiramdam ko sa araw na to. Parang may kakaibang nilalang ang dumaan sa labas ng bahay kagabi. Mabigat ang hangin." Sumakay si Teryo kay Lakim at tinahak ang makitid na landas papunta sa pinakadulo ng kanilang lupa. Doon, sa paanan ng isang burol, naroon ang punong maligaya, isang matandang puno ng balete na itinuring na sagrado ng kanyang mga magulang noon pa man. Subalit sa kanyang paglapit, napansin niyang tuyo na ang mga ugat nito. May bahid ng itim na likido sa paligid nito. Ang mga ibong dating naglalagi roon ay wala na, at sa paanan ng puno may ukit sa lupa. Mga simbolo ng barang, mga palatandaan ng isinagawang ritual. Nang biglang bumuka ang lupa. Mula sa bitak, lumabas ang isang itim na ahas, may pulang mata at dilang may hati sa dulo. Ngunit bago pa ito makalapit kay Teryo, humarap si Lakim at biglang nagliwanag. Isang bugso ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata at tumilapon ang ahas pabalik sa bitak na agad ding nagsara. Doon lumitaw si Narcos, waring hinihingal. "Simula na ito, Anya. Nilason na nila ang ugat ng lupa mo. Kailangan nating simulan ang paglinis, pero hindi ito magiging madali." "Anong dapat kong gawin?" tanong ni Teryo, nanginginig sa kaba. "Kailangan mong hanapin ang 3 batong pananggalang na noon pa man ay itinago sa ilalim ng sakahan ninyo. Iyan lang ang makakapagpatibay sa hangganan ng iyong lupain laban sa mga masasamang nilalang." Muli umihip ang hangin. Naramdaman ni Teryo na hindi lang lupa ang nalason, pati ang espiritu ng kanyang lupain ay tinatangkang sakupin. At simula sa araw na iyon, hindi na basta simpleng magsasaka si Teryo. Isa na siyang tagapangalaga ng kalikasan, ng lupaing minana, at ng mga nilalang na matagal nang nakatago sa likod ng ulap ng realidad. Maghapon nang nag-iisip si Teryo sa mga salitang binitiwan ni Narcos tungkol sa 3 batong pananggalang. Kung tama ang kanyang pakiramdam, ito na ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang lupain sa ginagawang paninira ng mambabarang na utusan ng ganid na hasyendero. Kinagabihan, muling bumisita si Narcos sa kanilang kubo. Bitbit nito ang isang maliit na mapa, yari sa balat ng puno ng saging na may mga simbolo at lumang sulat na sa unang tingin ay mahirap basahin. Ang unang bato ay nakabaon sa pusod ng lupa, sa gitna ng lumang balon sa silangan ng sakahan mo, wika ni Narcos. Ngunit may bantay ito. Isang nilalang na isinumpa.
isang ahas na dati tao na naging tagabantay ng lihim ng lupa. Nagigting ang dibdib ni Teryo, ngunit hindi siya umurong. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, sumakay siya kay Lakim at tinungo ang lumang balon. Hindi na ito ginagamit simula nang mamatay ang kanyang ama at tinabunan na rin ng damo at bato ang paligid nito. Ngunit malinaw sa mapa ni Narcos, doon matatagpuan ang unang bato. Pagdating nila roon, unti-unti nilang nilinis ang paligid. Tumambad ang bukana ng balon at habang tinitingnan ni Teryo ang loob nito, tila may malamig na hangin ang umaakyat mula sa kailaliman. Nagpasiya siyang bumaba. Tinali niya ang kanyang katawan sa isang lubid na hawak ni Lakim sa ibabaw. Sa pagbaba niya, unti-unting nawawala ang liwanag at ang mga pader ng balon ay tila nababalutan ng mga ugat at lumot hanggang sa marating niya ang pinakailalim. Doon, sa gitna ng balon, may isang malaking bato na may hugis bilog. Sa ibabaw nito, may nakaukit na mga simbolo na kumikislap ng bahagya sa dilim. Lumapit si Teryo at tinangka niyang hawakan ito isang malakas na kaluskos ang bumalot sa buong balon. Mula sa madilim na gilid, gumapang palabas ang isang dambuhalang ahas. Itim ang katawan, may mga aninong gumagalaw sa balat. At sa pagitan ng mga mata nito ay may pilat na parang ginuhit ng kidlat. "Hindi ka maaaring lumapit," bulong ng nilalang. "Ako si Barakas, tagabantay ng unang bato. Tanging ang may pusong dalisay lamang ang makakalapit." Humugot ng hininga si Teryo. "Nais ko lamang iligtas ang lupain naming mag-anak. Hindi ako nandito upang manira. Ako si Teryo, anak ni Toring at Liza, ang mga unang tagapangalaga ng sakahang ito." Sa pagbanggit niya ng pangalan ng kanyang mga magulang, tila natigilan ng ahas. Napatitig ito kay Teryo at dahan-dahang umusog pabalik. "Ang dugo mo, kilala ko. Ang iyong ina, si Liza, ay ang huling taong dumaan sa pagsubok na ito. Iniligtas niya ako mula sa tuluyang pagiging halimaw. Kung ikaw ay katulad niya, patunayan mo." Mula sa dilim, lumabas ang tatlong tila espiritong nilalang, mga aninong hugis tao, ngunit walang mukha. Ang mga ito ay tila pagsubok ng loob at tapang. Isa-isa silang lumapit kay Teryo at sa bawat galaw nila parang sinisilip ang laman ng kanyang puso, takot, galit, inggit, paghahangad ng kapangyarihan. Ngunit nanatiling buo ang loob ni Teryo. Wala siyang galit, puro paninindigan at pagmamahal sa lupaing kanyang minana. Walang ambisyon sa yaman o kapangyarihan. Tanging hangarin na protektahan ang kanyang pamilya at tahanan. Nang matapos ang pagsubok, biglang naglaho ang mga espiritu. Umusog si Barakas at binigyan daan si Teryo upang kunin ang bato. Ang unang batong pananggalang ay maliit lamang, kasinlaki ng kamao, ngunit may bigat na tila maraming taon ng kasaysayan ang pasan. Kumikislap ito ng bughaw at mainit-init sa palad ni Teryo. "Dalawa pa ang kailangan mong hanapin," wika ni Barakas. "Ngunit mag-ingat ka, ang ikalawa ay bantay ng mga engkantong nalason ng kasakiman. At ang pangatlo ay nasa loob ng sarili mong puso." Biglang lumiwanag ang paligid ng balon. Paglingon ni Teryo, nakita niyang si Lakim at si Narcos ay nasa bukana ng balon, nakatanaw at tila sabik sa pag-akyat niya. Pag-akyat niya, huminga siya ng malalim. Tagumpay ang unang pagsubok, ngunit alam niyang mas matindi pa ang susunod. Matapos makuha ang unang batong pananggalang, tila mas naging sensitibo si Teryo sa paligid. Ang bawat ihip ng hangin ay may mensaheng sinasabi. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila babala. Bumalik siya sa kanilang kubo, tanga ng bato, at ipinatong ito sa ilalim ng altar ni Lola Pising. Nagdasal silang maglola at muling nagpaalala si Lola Pising, "Apo, ang puso mong malinis ang siyang kalasag mo. Pero tandaan mo rin, kahit ang mabubuting nilalang ay maaaring mahulog sa dilim." Kinabukasan,
Lumapit si Narcos kay Teryo, dala ang isa na namang lumang mapa. Ngayon ay mas komplikado at tila mas madugo. Ang ikalawang bato ay nasa gubat ng mga engkanto, isang bahagi ng kagubatan sa kanluran ng inyong sakahan na matagal nang isinasara ng mga espiritu ng kalikasan. Hindi basta-basta makakapasok doon. Ang mga engkantong nakatira roon ay nalason ng kasakiman, pinasok ng inggit at panlilinlang. Tumingin si Teryo sa direksyon ng gubat. Sa mga kwento ni Lola, iyon daw ay dating banal na lugar kung saan namumuhay ang mga diwata at duwende na tagapangalaga ng kagubatan. Ngunit isang gabi daw, dumaan doon ang isang dayong mambabarang, naghagis ng pulang usok at simula noon, naging ligaw at mabangis ang mga engkanto roon. Paano ako makakapasok? Tanong ni Teryo. Sumagot si Narcos, hindi mo magagawa ng mag-isa. Kailangan mong kunin ang tulong ng isang puting engkanto. Ang huling hindi nalason sa buong gubat. Siya ang tagabantay ng landas papunta sa bato. Ngunit matagal na siyang nagtago. Bihira na siyang magpakita. Kailangan mong buuin ang kanyang tiwala. At kaya't sa araw ring iyon, si Teryo, si Kim at si Narcos ay nagtungo sa gilid ng gubat ng mga engkanto. Pagdating nila sa hangganan ng gubat, biglang bumigat ang paligid. Ang mga puno ay tila gumagalaw sa sariling isip. Ang mga anino ay sumasayaw kahit walang liwanag. Ang mga ibong naroon ay wala ng tunog. Puro katahimikan, pero hindi ito payapa, kundi nakakakilabot. Dumukot si Narcos ng isang maliit na lampara at sinindihan ito. Ito ang ilaw ng pagtawag. Huwag kang kikibo. Maghintay ka. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw mula sa dilim ang isang nilalang. Isang babae, tila dalaga, na may puting buhok, balat na sinlino ng buwan at mga matang kulay pilak. Hindi ito naglalakad, kundi lumulutang sa hangin. Bakit kayo narito? Malamig ang boses nito. Nagpakumbaba si Teryo. Hindi kami narito para sirain o sakupin. Ako po si Teryo, anak ni Toring at Liza, mga tagapangalaga ng lupain sa paanan ng bundok. Kailangan ko pong hanapin ang ikalawang batong pananggalang upang protektahan ang aming lupain laban sa mambabarang ng isang ganid na hasyendero. Tahimik ang babae. Tila sinusuri ang puso ni Teryo gamit ang tingin. Ako si Alima, ang huling puting engkanto. Matagal na akong nananahimik, ngunit kilala ko ang iyong ina. Minsang iniligtas niya ako sa panganib, kaya't bibigyan kita ng pagkakataon. Hinawi ni Alima ang mga dahon at nagsimulang buksan ang landas patungo sa pusod ng gubat. Ngunit habang sila'y naglalakad, unti-unting nagbago ang itsura ng paligid. Ang mga puno ay naging madilim, ang mga bulaklak ay tila may mga mata, at ang lupa ay nababalutan ng usok na kulay lila. Dito nagsimula ang lahat, wika ni Alima. Dito bumagsak ang pulang abo ng mambabarang, at dito rin itinatago ang ikalawang bato sa ilalim ng punong lantabituin, isang dating puno ng liwanag na ngayoy nabubulok sa loob ng lupa. Sa paglapit nila sa punong lantabituin, lumitaw ang mga engkantong nalason, mga nilalang na may anyong tao ngunit may balat ng ahas, mata ng uwak at katawan ng usok. Nilapitan nila si Teryo, sinasaway ang bawat hakbang. Hindi ka karapat-dapat, umalis ka, sigaw ng isa. Ngunit lumaban si Teryo, hindi sa dahas, kundi sa tinig ng katotohanan. Hindi ako nandito para sa sarili kong kapangyarihan. Hindi ako katulad ng mambabarang. Ako ay tagapagmana ng lupaing inaruga ng kabutihan. Nandito ako upang bawiin ang balanse. Sa pagbitaw ng mga salitang iyon, biglang lumiwanag ang unang batong pananggalang na dala niya sa bag. Ang liwanag nito'y tumama sa mga nalason na engkanto at unti-unting nagbago ang anyo ng ilan. Tila naalala nila kung sino sila
bago pa sila mapasama. Sa gitna ng liwanag, lumabas ang ikalawang bato mula sa ugat ng punong lantabituin. Kumikislap ito ng luntiang liwanag, ang kulay ng kagubatan ng panibagong simula. Kunin mo, wika ni Alima. Ngunit tandaan mo, ang pangatlong bato ay hindi mo mahahanap sa kahit anong mapa. Lumapit si Teryo at kinuha ang ikalawang bato. Habang hawak niya ito, naramdaman niya ang bigat ng kagubatan, ang libu-libong lihim, sakit at pag-asa na nakaipit sa bawat dahon at ugat. Nang palabas na sila ng gubat, humabol si Alima. Teryo, kung magtagumpay ka, sana ay ibalik mo rin ang kagubatan namin. Ibalik mo ang liwanag na nawala. Tumango si Teryo. Pangako. Makaraan ang mahirap na paglalakbay sa gubat ng mga engkanto, bumalik si Teryo sa kanilang kubo dala ang ikalawang batong pananggalang. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Iniisip niya ang mga sinabi ni Alima. Ang pangatlong bato ay hindi mo mahahanap sa kahit anong mapa. Kinabukasan, muling bumisita si Narcos at si Lakim na noon ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Sa kanilang pag-uusap, inilahad ni Narcos ang pinakamatindi at pinakadelikadong bahagi ng kanilang misyon. Teryo, wika ni Narcos, ang pangatlong bato ay wala sa labas, nasa loob mo. Hindi mo ito makikita gamit ang mata, kundi madarama lamang kung malagpasan mo ang huling pagsubok, ang pagharap sa iyong sariling dilim. Napakunot no si Teryo. Sarili kong dilim? Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng nilalang, kahit ang pinakamabuti, ay may itinatagong takot, galit at inggit. Kadalasan, ito ang ginagamit ng kasamaan upang pumasok sa ating loob at sirain tayo sa mismong pinanggagalingan ng ating lakas. Kung hindi mo ito malalagpasan, hindi mo makakamit ang huling bato. Napatahimik si Teryo. Habang palapit sila sa wakas ng kanilang misyon, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang sa kanilang lupa, kundi sa buong paligid na umaasa sa kanya. Paano ako magsisimula sa pagsubok na ito? Tanong niya. Sa tulong ng liwanag ng dalawang bato, sagot ni Narcos. Sa isang bangkong yari sa kahoy sa likod ng kubo, inihanda ni Narcos ang isang bilog na altar. Ipinatong nila roon ang unang dalawang bato, ang bughaw at ang berde. Sa pagsanib ng kanilang liwanag, nabalot si Teryo ng kakaibang enerhiya, tila hinihigop siya ng kanyang sariling katawan. Pumikit siya, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng tunog at liwanag sa paligid. Pagdilat niya, nasa isang kakaibang mundo na siya. Isang malawak na kapatagan. Puro abo ang lupa, madilim ang langit, at ang hangin ay parang may dalang panaghoy. Sa gitna ng lugar na iyon, may nakatayong anino na tila kamukha niya. Nang lumapit siya, sa kanya napagtanto, ang nilalang ay siya rin. Ikaw ang pinakakaaway ko, wika ng anino. Ako ang takot mong mabigo. Ako ang inggit mo sa mga may mas magandang buhay. Ako ang pagdududa mo sa sarili. Ako ang galit mo sa kawalan ng hustisya. Hindi kita kinikilala, sagot ni Teryo. Ngunit ngumiti ang anino, sabay sabing, kilala mo ako dahil ako ikaw. Biglang dumilim ang paligid at nagsimula ang pagsubok. Ang aninong Teryo ay biglang humawak ng itak at sumugod sa kanya. Nakipaglaban siya, hindi lang gamit ang lakas ng katawan, kundi pati ng isip. Sa bawat saksak ng takot, itinapat niya ang tapang. Sa bawat bulong ng pagdududa, itinugon niya ng tiwala sa sarili. Sa isang sandali ng katahimikan, naglaho ang anyo ng anino at sa halip ay isang bata ang lumitaw. Si Teryo, 7 taong gulang, umiiyak sa ilalim ng ulan sa tabi ng puntod ng kanyang mga magulang. Doon niya naramdaman ang pinagmumulan ng lahat, kalungkutan. Lumapit siya sa batang bersyon ng sarili at niyakap ito.
Hindi kita tinanggihan, hindi kita ikinahiya. Lahat ng sakit mo, dala ko, pero hindi ako bibitaw, bulong niya. At doon, sa gitna ng kapatagan ng sariling damdamin, mula sa kanyang dibdib ay biglang lumitaw ang isang maliit na bato. Kulay puti, malinaw na parang kristal. Ang ikatlong batong pananggalang. Nagliwanag ang buong paligid. Nang magising siya, bumalik siya sa harap ng altar. Si Narcos ay nakangiti. Si Lakim ay nakayuko sa paggalang. Hawak mo na ang huling bato, sabi ni Narcos. At ngayon, buo na ang pananggalang, ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa kanyang mga kamay, naroon ang 3 bato. Bughaw lakas ng lupa, berde diwa ng kalikasan, putilinis ng puso. Tila nanumbalik ang sigla ng hangin sa paligid. Ngunit alam ni Teryo, sa pagsikat ng araw sa kinabukasan, magsisimula na ang tunay na digmaan. Makalipas ang ilang araw matapos makuha ni Teryo ang 3 batong pananggalang, naramdaman na ng buong sakahan ng pagbabago. Ang lupa ay muling naging malambot at mabango. Ang mga tanim ay dahan-dahang bumabalik sa sigla. Ang hangin ay sariwa at ang mga ibon ay nagsimulang bumalik sa paligid. Ngunit sa kabila ng kaginhawaan, may isa pang presensyang tahimik na gumagapang sa hangin. Si Narcos ay laging nakabantay at si Lakim ay hindi na natutulog sa gabi. Parehong alam nila, ang kalaban ay hindi basta susuko. At isang gabi, dumating nga ito. Habang si Teryo ay nagpapahinga sa ilalim ng puno ng saging malapit sa kanilang kubo, bigla niyang amo ang isang amoy na tila sunog na alkitran at bulok na laman. Sumilip siya sa paligid at mula sa hilagang bahagi ng bukid ay may dumarating. Isang itim na alon ng usok, kumikilos na tila buhay, may mga mata sa loob at boses na pabulong. Isuko mo ang mga bato, Teryo. Mula sa loob ng usok, lumitaw ang hugis ng isang tao. Payat, baluktot ang likod, mahaba ang mga kuko at may balbas na kulay abo na parang ugat ng punong patay. Isa itong matandang lalaki na tila walang balat sa muka at ang mga matay kulay pula, walang puti. Siya si Mang Salyot, ang kilabot na mambabarang ng hilagang kabundukan, alagad ng hasyenderong si Don Herminio. Siya ang sinasabing may kakayahang patayin ang lupa, ang hayop o ang tao gamit lamang ang alikabok at bulong. Binigyan na kita ng pagkakataon, wika ni Mang Salyot. Ngunit pinili mong tumindig laban sa akin. Lumapit si Teryo, tangan ng 3 bato. Hindi ito laban ng kapangyarihan kundi laban ng kalooban. Hindi mo kayang wasakin ang lupaing ito habang ako'y nakatindig para dito. Hindi mo ako kilala, bata, bulong ni Salyot. Bigla nitong inihagis ang isang piraso ng buto sa lupa at mula roon, tumubo ang isang halimaw na may katawan ng paniki, ulo ng kambing at buntot ng ahas. Sumugod ito kay Teryo. Ngunit sa tamang pagkakataon, humarap si Lakim at mula sa kanyang sungay ay lumabas ang bughaw na liwanag ng unang bato. Tinamaan ang halimaw at nabura ito sa isang iglap. Ngunit hindi tumigil si Salyot. Sa bawat patak ng dugo mula sa kanyang palad, may lumalabas na bagong halimaw. May mga aninong may pakpak, may mga mababangis na baboy ramo na may ngipin ng leon, at may mga espiritu ng mga taong namatay sa gutom at poot. Tila hindi na makakaya ni Teryo ang dami ng kalaban. Narcos! Sigaw niya. Biglang lumitaw si Narcos sa ibabaw ng puno ng mangga. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Pagsamahin mo ang 3 bato. Ipinatong ni Teryo ang mga bato sa lupa at sabay-sabay na sumilay ang liwanag. Asul, berde at puti. Mula roon, isang alon ng enerhiya ang bumalot sa buong bukirin. Ang lupa ay umuga,
at ang mga puno ay tila gumising mula sa mahabang pagkakahimbing. Lumabas mula sa mga anino ang mga duwendeng tagapangalaga, mga diwata ng hangin, at mga kaluluwang dating nakatali sa mga ugat ng lupa. Ang buong bukid ay naging buhay na kuta. "Hindi mo ako matatalo sa lugar na pinapangalagaan ng puso ko," sigaw ni Teryo. Sumugod siya kay Mang Salyot, tanga ng isang baston na ginawa ni Narcos mula sa pinagtagpi-tagping enerhiya ng 3 bato. Sa bawat hampas nito, bumabalik ang mga halimaw sa alikabok. Sa bawat tapak niya sa lupa, lumalakas ang kalikasan. Hanggang sa mapilitang umatras si Mang Salyot. Ngunit bago siya tuluyang maglaho sa usok, binitiwan niya ang isang huling babala. "Hindi pa ito tapos, batang magsasaka. Ibabalik ko ang mas matinding dilim, at ang Don na aking pinaglilingkuran ay isa sa mga pinuno ng itim na kapangyarihan." At sa isang iglap, naglaho ang usok at ang matanda. Tahimik ang gabi, ngunit alam ni Teryo, mas malaki pa ang laban sa hinaharap. Matapos ang pagsalakay ni Mang Salyot, buong gabi hindi nakatulog si Teryo. Sa kabila ng tagumpay sa unang labanan, ramdam niyang hindi pa siya handa sa mas malawak na digmaan, lalo na kung totoong ang isa si Don Herminio sa mga pinuno ng itim na kapangyarihan na nabanggit ni Salyot. Kinabukasan, nagising si Teryo sa kakaibang liwanag na tumatagos sa siwang ng kanilang kubo. Paglabas niya, laking gulat niya nang makita ang kanilang palayan at taniman ay may manipis na patong ng gintong hamog. Ang mga halaman ay tila lumalago ng mabilis, ang mga ibon ay nagliliparan, at ang mga inahing manok ay sabay-sabay na nangingitlog. Lumalapit si Narcos, bitbit ang kanyang baston. Iyan ang biyayang panandaliang iginagawad ng mga elemental bilang gantimpala sa iyong paninindigan kagabi. Ngunit huwag kang masyadong magpakalunod sa ginto, dahil ang susunod na yugto ay pagsubok ng dugo at katapatan. Maya-maya, dumating si Mang Caryo, isang magsasaka mula sa kabilang baryo. Halos hingal na hingal ito at may daladalang batang lalaking duguan. "Teryo! Tulong! Ang anak ng kapatid ko! Kinagat ng ahas! Pero hindi basta ahas! May mukha ng tao! Sa kagubatan ng hilaga!" Agad na tumayo si Teryo, isinakay ang bata sa likod ni Lakim at tinungo ang hilagang kagubatan, isang lugar na dating hindi pinupuntahan ng sinuman sapagkat sinasabing may naninirahang aswang na ahas roon, tagapangalaga ng yaman ng mga sakim. Sa kanilang paglalakbay, napansin nilang unti-unting nagiging madugo ang lupa. May mga patak ng dugo sa damuhan at may mga bakas ng mga hayop na tila tumakbo palayo sa isang bagay. "Dito na sila dumaan," sabi ni Narcos. Sa gitna ng kagubatan, tumambad sa kanila ang isang lumang kamalig na yari sa bato, nakatago sa ilalim ng mga puno ng acacia. Sa paligid nito, may mga lalagyan ng gintong palay, at sa gitna, may isang dambuhalang nilalang, kalahating tao, kalahating sawa. Ito si Alupihan, isa sa mga tagasunod ni Don Herminio, isang dating albularyo na inalok ng kapangyarihan kapalit ng kaluluwa. Sa wakas, sigaw ni Alupihan, "Ang batang magsasaka, ang piniling tagapagmana ng lupa. Halika, at tingnan mo ang tunay na kayamanan. Iwan mo ang mahina mong lola. Iwan mo ang iyong simpleng buhay. Sasambahin ka ng mga nilalang kung isusuko mo sa amin ang 3 bato." Ngunit sumagot si Teryo ng buong tapang, "Hindi ako ipinanganak para sambahin. Ipinanganak ako para magtanim, mag-aruga at magmahal ng lupa. Ang lupa ay hindi lupa kung wala ang puso ng taong bumubuhay rito." Nagalit si Alupihan. Binuka ang bunganga at lumabas ang nakamamatay na usok na may sangkap na lason. Ngunit lumapit si Lakim at mula sa kanyang mga matay lumabas ang liwanag ng batong bughaw, nilabanan ng lason at pinanatiling ligtas si Teryo.
Habang si Narcos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang iligaw ang mga tagasunod ni Alupihan, hinarap ni Teryo ang halimaw. Ginamit niya ang baston ng 3 bato. Sa bawat palo niya sa lupa, lumalabas ang ugat ng mga puno, pinipigilan ang paggapang ng ahas, hanggang sa mapalibutan nila si Alupihan. Ngunit bago ito tuluyang matalo, nagsalita ito ng pananakot. Isang tagapagmana ang darating, isang taong mas malapit sa iyo kaysa iniisip mo, at siya ang magiging dahilan ng pagbagsak ng iyong lupain. At saka ito sumabog sa likabok ng dugo at sinumpang palay. Nang makuha ni Teryo ang katawan ng batang tinuklaw, kinamot niya ito gamit ang pinaghalong liwanag ng batong puti at dahon ng saging na may langis mula sa puno ng niyog. Sa loob ng ilang minuto, gumaling ang bata. Pagbalik nila sa bukid, sinalubong sila ni Lola Pising. "Apo, may bumisita kanina habang wala ka." "Sino po?" "Isang matandang lalaki na may suot na barong, may kwintas na ginto, at may kasama raw na batang babae na may makikintab na mata." Iniabot ni Lola Pising ang sulat na iniwan ng bisita. Nang buksan ito ni Teryo, ito ang nilalaman. "Teryo, darating ang araw na hindi mo na alam kung sino ang kakampi mo. Maging matalino. Hindi lahat ng mukhang anghel ay galing sa langit. Magkikita tayo sa anihan. Ilang linggo na lamang at sasapit na ang anihan, ang panahon ng pagtitipon ng biyaya mula sa mga pananim." Ngunit sa halip na kasiyahan, pangamba ang bumalot sa puso ni Teryo. Habang abala siya sa pagpapatibay ng kanilang taniman, palihim na binabantayan ni Narcos at ni Lakim ang paligid. Si Lola Pising naman ay mas madalas managinip ng masama, ng itim na ulap na bumabalot sa buong baryo, ng mga aninong bumubulong ng kasinungalingan. Isang dapit hapon, habang namimitas ng maagang bunga ng saging si Teryo, may narinig siyang tinig ng batang babae. "Kuya Teryo." Paglingon niya, nakita niya ang isang batang dalaga, 6 o 7 taong gulang, nakaputing bestida, may malaanghel na mukha at mga matang kulay honey na kumikislap sa sinag ng araw. "Ako po si Lina," wika nito. "Naligaw po ako, wala po akong pamilya." Agad na nilapitan ni Teryo ang bata, pinaupo at pinainom ng tubig. Ngunit habang kausap ito, ramdam niyang may kakaiba. Hindi normal ang lamig ng balat nito, at sa kanyang palad may maliit na tatak ng ahas, katulad ng marka ng mga nilalang na kaalyado ni Don Herminio. Pagka-uwi sa kubo, ipinakilala ni Teryo si Lina kay Lola Pising at tila walang nararamdamang panganib ang matanda. "Kawawang bata," wika ni Lola. "Baka siya ang sinasabi sa hula." Pagkaalis ng bata upang matulog, kinausap ni Narcos si Teryo ng pabulong. "Ang batang iyan, hindi basta bata, isa siyang hampas duwending nilikha, ginawa mula sa ginto at dugo, nilalang ng panlilinlang, gawa ni Don Herminio upang lituhin ka." "Pero bakit tila inosente siya?" tanong ni Teryo. Dahil ang panlilinlang ay hindi palaging halimaw sa itsura, minsan ito'y mukha ng nangangailangan. Ang tanong ay, puso ba o utak ang pagbabasehan mo sa desisyon? Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit si Lina kay Teryo. Tinutulungan siya nito sa pag-aani ng mais, pagdidilig ng gulay, at maging sa pagpapakain kay Lakim. Si Lakim, bagamat maingat, ay hindi lumalapit kay Lina. Tila laging nakabantay, ngunit hindi nagtitiwala. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog si Teryo, nagising siya sa kakaibang ingay sa labas ng kubo. Paglabas niya, nakita niya si Lina, nakatayo sa gitna ng taniman ng palay. Ang kanyang mata ay hindi na kulay honey, kundi pula. Ang kanyang bestida ay nangingitim, at sa kanyang palad ay may hawak siyang butil ng gintong palay na umaapoy. "Kuya Teryo, pinili mo ang puso mo, pero hindi mo alam, ako ang itinadhanang sumira sa iyo." Biglang lumindol.
Ang mga halaman ay nalanta, ang lupa ay bumuka, at mula roon ay lumabas ang itim na punla ng sumpa. Isang matandang puno na baluktot, may dahong matutulis, at may ugat na tila umaabot sa pinakailalim ng sakahan. Lumitaw mula sa likuran si Don Herminio, matikas, may barong na may burdang anting-anting, at mga mata na hindi tao kundi kulay abo na parang abo ng nasunog na bundok. Ang anihan ay oras ng pag-aani ng itinanim, wika ni Don Herminio. Pero sa lupaing ito, ang itinanim ay kasinungalingan at awa, at ako ang mag-aani ng lahat. Sumigaw si Teryo, tinawag sila Kim. Mula sa likod ng gubat, sumugod ang mahiwagang kalabaw, may sungay na kumikislap sa bughaw. Kasunod nito si Narcos, bitbit ang baston ng 3 bato. Nagsimula ang labanan. Habang inaatake ng itim na ugat ng puno ang mga tanim, itinapat ni Teryo ang batong bughaw sa lupa. Pumulandit ang liwanag at humiwalay ang mga ugat. Pinaghalo niya ang 3 bato at inukit ang kanilang liwanag sa lupa, isang bilog na pangontra na naging pananggalang sa kabuuan ng bukid. Ngunit si Lina, habang nakatayo sa gitna ng kaguluhan, ay lumuluha. "Kuya Teryo, bakit mo pa rin ako iniligtas kahit alam mong isa akong nilalang ni Don Herminio?" Lumapit si Teryo, niluhuran si Lina at hinawakan ito sa balikat. Dahil ang lahat ng nilalang, kahit ginawa sa kadiliman, ay may karapatang pumili. Tumulo ang luha ng bata at bigla siyang naglaho, naging abo at hangin. Ngunit sa kanyang pagalis, nagsimulang manghina ang itim na punla. Galit na galit si Don Herminio. "Wala kang karapatang baguhin ang kapalaran," sumagot si Teryo. "Ang kapalaran ay hindi binibigay. Isinusulat ito ng pusong lumalaban para sa kabutihan." Sa huling pagkakataon, isinama ni Teryo ang lahat ng enerhiya mula sa 3 bato at sinanib ito sa katawan ni Kim. Mula sa kalabaw ay sumiklab ang isang dambuhalang liwanag. Isang anyo ng espiritu ng lupa, isang aninong kalabaw na yari sa liwanag, sumugod kay Don Herminio. At sa isang iglap, naglaho ang matanda. Tahimik ang gabi. Ang lupa ay huminto sa pagyanig, at sa himpapawid, tila may bulalakaw na dumaan, parang kaluluwa ni Lina, malaya na. Pagkatapos ng labanan sa gabi ng anihan, tila muling nabalot ng katahimikan ang buong bukid. Ang mga halaman ay muling tumubo, ang hangin ay naging magaan, at ang mga hayop sa paligid ay bumalik sa kanilang dating galaw. Ngunit sa puso ni Teryo, may pakiramdam ng hindi pa tapos, na may isang huling pintuan pang kailangang buksan bago tuluyang bumalik ang liwanag. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ng nagbabagang baga ng kalan, dumating si Alima, ang puting engkanto mula sa gubat ng mga engkanto. Ang kanyang anyo ay parang ulap na pinatigas ng liwanag ng buwan, payapa, ngunit may bigat sa mga mata. "Teryo," wika niya, "ang ginawa mo ay higit sa inaasahan ng kahit sinong tagapangalaga ng lupa, ngunit may huling dapat kang harapin, isang lihim mula sa nakaraan iyong pamilya, at isang pangakong hindi mo na malayang iniwan ng iyong ina bago siya pumanaw." Napakunot ang noo ni Teryo. "Si inay? Anong tungkol sa kanya?" Humawak si Alima sa noo ni Teryo at biglang nagliwanag ang paligid. Sa isang iglap, nasa gitna na sila ng isang lumang taniman ng bulaklak, mga bituin-bituin, dapdap at rosas na kulay pilak. Sa gitna ng hardin, may isang babae. Nakaputing saya, may mahabang buhok, at may bilog na tanda ng liwanag sa noo. Siya si Liza, ang kanyang ina, ngunit mas bata, mas maliwanag, at may anyo ng isang diwata. "Teryo, anak ko," wika ni Liza. "Kung naririnig mo ito,
Ibig sabihin ay lumampas ka na sa mga pagsubok. Hindi ko ito na ipagtapat noon. Ngunit ako ay isang nilalang na isinilang sa pagitan ng tao at diwata, anak ng isang mortal at tagabantay ng bituin. Ang ating pamilya ay pinagkalooban ng karapatang pangalagaan ang kaluluwa ng lupa sa lugar na ito. Ngunit dahil sa kasakiman ng ilan, napilitan akong itago ang katotohanan ito. Pinili kong maging ina at alingaw-ngaw ng kalikasan kaysa maging reyna ng mga engkanto. Mula sa kanyang mga palad, lumabas ang liwanag ng bituin, isang gintong hugis puso kumikislap sa kulay ng buwan. Ito ang huling bahagi ng kapangyarihan mo, anak. Kapag pinagsama mo ang liwanag ng 3 bato sa puso ng bituin, mabubuo ang mutyang pananggalang ng lupa, ang tanging sandatang makapagtatapos sa anino ni Don Herminio at ng kanyang mga tagapagmana. Pagkagising ni Teryo mula sa pangitain, nasa kanyang harapan na ang isang maliit na buto ng bituin. Iniwan ni Alima habang siya ay natutulog. Itinago niya ito sa tela ng kanyang ina. Ang lumang panyo na lagi nitong bitbit at nilapitan si Narcos at si Lakim. Handa na ako, pero kailangan nating hanapin ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, nagtungo sila sa lalim ng taguan, isang kuweba sa ilalim ng pinakamatandang puno ng akasya sa hangganan ng bukid. Ayon kay Narcos, dito raw nagmula ang unang paghahati ng lupa ng mga engkanto at tao. At dito rin tinatago ni Don Herminio ang pinakabuod ng kanyang itim na kapangyarihan. Pagpasok nila sa kuweba, sumalubong sa kanila ang matinding lamig. Ang mga dingding ng bato ay puno ng ukit ng mga mukha ng mga taong nasakop ng takot, kasakiman at kalungkutan. Sa gitna ng kuweba, may isang itim na altar kung saan naroon ang isang lalaking nakaupo, nakatalukbong, payat at tila matanda. Ngunit nang lumapit sila, nakita nilang siya ay kabiyak ni Liza, ang ama ni Teryo. Ngunit patay na ito. Wala ng buhay at sa kanyang dibdib may nakabaong itim na palad. Ang palad ni Don Herminio na tila ginamit ang puso ng ama ni Teryo upang mapanatiling buhay ang kanyang itim na kapangyarihan. Lumuhod si Teryo, umiyak. Ngunit sa halip na paghihiganti ang umangat mula sa kanyang puso, kapatawaran ang namayani. Kinuha niya ang liwanag ng bituin at ipinatong ito sa dibdib ng kanyang ama. Sa kanya inilabas ang 3 bato at pinag-isa sa isang sagradong bilog. Sa ngalan ng lupaing ito, ng mga nilalang na nananahimik at ng pag-ibig ng isang anak, tinatapos ko ang kadilimang ito. Sumiklab ang buong kuweba sa liwanag. Umatras ang itim na anino, at sa huling pagkakataon, narinig nila ang tinig ni Don Herminio, paos, nabasag at puno ng puot. Hindi pa ito ang wakas. Ang kasakiman ay hindi kailanman namamatay. Magbabalik ako sa ibang anyo, sa ibang panahon. At sa isang iglap, pumutok ang altar at gumuho ang buong kuweba. Nakaligtas sila Teryo, Lakim at Narcos. At sa kanilang pagalis, napansin nilang ang paligid ng sakahan ay nabalot sa bagong anyo. Mga punong may gintong dahon, mga bulaklak na nagbibigay liwanag sa gabi, at hangin na laging may dalang halakhak ng mga nilalang ng kalikasan. Makalipas ang maraming buwan mula sa pagbagsak ng itim na altar sa lalim ng taguan, naging mapayapa ang buong lupain. Ang sakahan ni Teryo ay hindi na lamang basta taniman ng palay, gulay at prutas. Isa na itong banal na lugar na binabantayan ng mga nilalang mula sa liwanag. Mga duwende, engkanto, diwata at espiritong tanod ng kalikasan. Si Teryo, ang binatang magsasaka, ay hindi na basta binata lamang. Siya na ngayon ang kinikilalang tagapangalaga ng kaluluwa ng lupa, tagapagmana ng 3 bato ng pananggalang
at ng mutyang bituin ng kanyang ina. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil sa pagtatanim, pag-aararo at pag-aalaga ng lupa sapagkat alam niyang ang tunay na kapangyarihan ay nasa ugat ng bawat tanim at pawis ng bawat pag-aaruga. Si Lakim, ang mahiwagang kalabaw, ay nanatiling tapat na kasama. Ngayoy mas malaki, mas matikas, at ang kanyang mga sungay ay tila may permanenteng sinag ng bughaw na liwanag. Tuwing gabi, siya ang nagbabantay sa palibot ng sakahan, at ang mga hayop sa kagubatan ay gumagalang sa kanyang presensya. Si Narcus, ang duwendeng albularyo, ay nagpasiyang manatili sa ilalim ng punong santol sa gitna ng sakahan. Doon niya itinatag ang isang maliit na eskwelahan ng kalikasan, kung saan tinuturuan niya ang mga batang magsasaka ng lihim ng mga halamang gamot, panawag engkanto at pangontra sa masamang espiritu. At si Lola Pising, bagamat matanda na, ay naging tagapayo ng mga kabataan at ina ng buong komunidad. Sa kanyang mga panaginip, nakikita pa rin niya minsan si Lina, ang batang nilalang na isinilang sa panlilinlang, ngunit piniling pumanik sa liwanag. Naging bantay na raw ito sa daang ginto, ang landas sa pagitan ng mundo ng tao at engkanto. Sa unang anihan matapos ang digmaan, nagdaos ng malaking pista ng gapas ang buong baryo. Nagtipo ng mga tao, duwende at nilalang mula sa kagubatan. May paligsahan ng sayaw, paluan ng tambol na gawa sa puno ng niyog at palugaw na luto sa malaking kawa sa gitna ng palayan. Si Teryo ay pinagsuot ng kasuotang yari sa pinagtagpi-tagping dahon ng saging, telang sinabuyan ng abo ng mga nasunog na kasamaan at sinulid ng kalikasan, bunga ng bagong simula. Sa gitna ng kasayahan, lumapit kay Teryo ang isang batang babae. May hawak itong bulaklak ng dap-dap at ngumiti. "Kuya Teryo, natatandaan mo pa ba ako?" Tinitigan ni Teryo ang bata. Hindi na ito pulang mata o may marka ng ahas. Siya ay bata na ngayon, taong-tao, at sa kanyang mga mata ay may liwanag ng sariling kalayaan. "Lina?" Tumango ang bata. "Pinayagan ako ni Alima. Isinilang muli bilang totoong tao. Isa na akong tagabantay ng kabutihan." Lumuhod si Teryo at niyakap ang bata. "Maligayang pagdating, Lina." Sa araw ng anihan, may mga ulap na dahan-dahang bumuka sa langit, at mula sa liwanag ay bumaba ang bulalakaw na parang luha ng bituin. Pumapatak sa palayan, nagiging ginto hindi bilang yaman, kundi bilang biyayang hindi kayang bilhin. At sa gitna ng kasayahan, habang naglalakad si Teryo sa pagitan ng mga tanim, narinig niya ang bulong ng kanyang ina sa hangin. "Teryo, anak ko, hindi mo lang iniligtas ang ating lupa, iniligtas mo ang puso ng lahat ng naniniwala sa kabutihan." Ngumiti si Teryo, tinapik si Lakim at muling ibinaon ang araro sa lupa. Dahil kahit gaano kalalim ang dilim na dumaan, basta't may isang magsasakang may busilak na puso, may duwending handang tumulong at may kalabaw na tapat, muling sisibol ang liwanag sa bukid ng bayan. Wakas.